Alright mga Lodi Bros, all-round urban na beginner-friendly scooter ang hanap mo. So this is it, the Suzuki SkyDrive crossover. Alright. Let's ride. Yeah, sarap lang. Baba. Komportable lalo na sa mga not so tall riders. Shoutout Balong Shop, ang aming alamat dito sa Palawan when it comes to rim alignment. Alright mga Lodi Bros, good day and welcome to our vlog. Panibagong scooter na naman from Suzuki. Napakagaan i-maneuver. Tapos ang lapad ng pakiramdam ko dito sa kanyang handlebars. Andun yung espiritu ng adventure bike eh. Na midget version. Ayan. So dito tayo sa mga medyo ginagawang kalsada kahit ayos pa. Welcome to the Philippines. Okay, ride impression muna mga Lodi Bros. Napakadaling sampahan ng motor. Mababa ang kanyang seat height. So very friendly to para sa mga hindi masyadong matatangkad na rider. And also maganda yung kanyang handling. Yung upuan niya hindi sobrang lambot katulad ng ibang mga scooters. Pero enough naman yung maibibigay niyang comfort para sa pang-araw-araw na ride. Tapos yung kanyang knee position, yun o, napakaluwag. Yan o, isa't kalating fist or isang malaking dangkal. So kung may katangkaran ka, for example ako nasa 5'9.5" ang aking height. So kahit pa paano matangkad-takad na tayo kumpara sa mga average Filipino height na 5'3" lang. Meron pa akong enough knee room. Yan. So kung may angkas ako sa likod, hindi siya yung tipong magsasakripisyo dun sa grab bar uupo. And then isa pang kagandahan sa motor na to, napapansin ko is yung kanyang pagiging malinis ng kanyang instrument panel. Then yung forward controls niya, yung mga switches, simpleng-simple lang, pero yung mga buttons and the mga switches, solid yung feel. Mukha namang tatagal. Yung display niya cute. May hawig siya doon sa instrument panel ng Bergman na V1, yung dati kong motor. O yan, city muna tayo. Ang maganda sa ganitong klaseng handlebars mga Lodi Bros, yung tipong less plastic, less yung mga parts na pwedeng may mga kumakalog-kalog. And then good thing din sa mga ganito is pwede ka maglagay ng mga yung kiniklip on dito para sa mga gadgets, or kahit dito for example gusto mo maglagay ng phone mount para sa yung cellphone mo, or for example nagvo-vlog ka, gusto mo maglagay ng action cam dyan. So hindi katulad sa iba, dito sa may side mirror nilalagay, dahil wala silang mga ganitong klase na yun parang tubo na klase ng manibela. Pero ito naked handlebar siya. So pwede kang maglagay dito ng mga usual na mga matitibay na mga mounts para sa inyong mga gadgets like mga action cams or mobile phone nyo. Ang ganda rin ng response ng engine, no? So yung torque nito mga Lodi Bros is sapat na sapat lang para sa pang-araw-araw. Kung gusto mong overtake, okay naman, pero medyo kailangan mo lang siyang pagplanuhan. Pagka medyo masyado na mabilis yung sasakyan na overtakean mo, kailangan mo munang tansyahin kasi 113cc lang naman siya. So hindi ka pwede mag-expect ng sobrang power dito. Medyo mas malambot lang ng konti yung suspension niya kung ikukumpara namin sa Honda Beat V3 namin. Mas swabe yung talbog nito for me. Ganda ng handling.
Kung sa manibela ka lang titingin, may pagkakala mo ADV yung dinadala mo na medyo pinaliit no. Ang maganda lang rito, mag on-road or off-road ka, kaya niya. Dahil meron itong ground clearance na 150mm. So mas mataas pa to yung ground clearance nito kung ikukumpara natin sa, let's say, sa Honda Beat V3 namin na 143mm lang. So sinadya ni Suzuki na kahit pa paano mas mataas-taas yung kanyang ground clearance para naman mas mapagbigyan yung mga adventures mo, di ba? So alright mga Lodi Bros, this is our bike for today, the SkyDrive Crossover by Suzuki. So for the engine, we have 113cc capacity, single cylinder, fuel injected, 4-stroke, 2 valves, single overhead cam, air cooled na mated sa CVT. Meron itong 8.9 horsepower at 8,000 RPM and 8.7 Newton meters of torque at 9,000 RPM. So yung engine nito is sapat na sapat sa pang-araw-araw na pangangailangan. Tapos kung tipong nakatira ka sa farm, lumaki po ako sa farm. lumaki ka sa farm, so bagay na bagay itong motor na to sa'yo kahit babae ka pa. Kasi meron lang itong 740mm seat height. Sobrang friendly nito para sa mga not so tall riders. And then yung kanyang seat is very comfortable, pero not as comfortable as yung katulad ng mga sobrang malalambot na upuan and yung malalapad. Pero kahit pa paano ito is komportable naman siya dahil mababa and then sakto lang yung kapal ng foam niya. And then sa front we have a dual sport tire na IRC stock na may size na 18/90/14. And then sa kanyang fork we have a standard fork, single disc brake, Nissan single pot caliper, non-ABS nga lang siya, and hindi rin siya combi brake system. For the rear we have a conventional single shock, and then yung kanyang conventional na drum brake, and we have a dual sport tire din sa likod na IRC 19/90/14. So mas malapad lang ng konti yung gulong dito sa likod. Ang gusto ko talaga sa ginagawa ni Suzuki is kahit na medyo modern na ngayon, hindi pa rin nila tinatanggal yung kanyang kickstarter. So kung medyo maloobat ang motor, still no problem para i-start yung motor natin. Alright, sa forward controls mga Lodi Bros, meron tayong high beam, low beam switch, wala tayong flasher dito, and then turn signal lights, and then meron tayong horn, and dito naman is meron tayong electric starter switch, and may nakaabang na slot dito para sa isa na namang button. Siguro kung meron kang gustong ilagay ng mga auxiliary light or kung ano man yung pwede mong ilagay dyan na another electrical na stuff and kailangan mo ng switch, so nakaabang yun dyan. And then napakagandang handlebar. For me, ang ganda talaga niya tingnan, para kung nire-remind ng isang adventure bike talaga na small version. And then meron tayong logo ng Suzuki dito, yan. And then ito yung kanyang instrument panel na for me is astig. Tapos hindi siya makalugo, talagang very sturdy yung feel. Masasabi mo matibay eh. Then let's turn it on. Yan. Then sa instrument panel mga Lodi Bros is hawig na hawig siya sa Bergman Street namin na V1. So merong fuel indicator dito, speedometer, odometer, clock, and then oil change warning indicator. So very simple lang yung kanyang layout. And then dito sa taas meron tayong turn signal lights indicator, left, dito sa right, check engine warning, and then meron tayo ditong high beam indicator light. And then pag pinindot mo tong select, magiging trip A na to, then trip B. Kung gusto mo i-reset yan, long press tayo dito sa adjust. Pero wag nating pakialaman yan. And then eto naman, para mabago natin yung time, meron pala dito voltmeter. And then para mabago natin yung time, so dalawang pindot lang dito sabay, mga 3 seconds lang. Yan. So pag pinindot mo tong select, mapapalitan yung hour, and then yung adjust, mapapalitan yung minute. So wag na natin baguhin yan. Long press ulit para iset mo yung time na gusto mo, kung tama na siya. Okay, then sa brakes, sa rear non-adjustable yung kanyang lever, ganun din sa front non-adjustable. And ulitin ko, wala siyang CBS, so wala rin siyang ABS. Ingat-ingat lang tayo kapag medyo basa at nagulat tayo, kasi for sure dudulas to. So eto na yung ABS at eto naman yung CBS sa yung mga kamay na yan. And then meron siyang storage dito mga Lodi Bro. So medyo malalim naman, pero hindi ko masasabing sobrang safe siya
Kasi pag nalubak ka, syempre naka-design to na pwede sa lubak, di ba? Baka ma-excite ka, nilagay mo yung phone mo, baka tumalon. So halos magkasing lalim or magkasing lalim talaga sila nung nasa kabila. So pwede ka maglagay rito ng mga ilang items, mga coins, ganyan. Pero wag mo lang siyang masyadong pababayaan na hindi mo siya babantayan, baka mawalan ka ng gamit. So yung seat comfortability niya, okay naman. Tsaka mukhang matibay naman yung ginamit na materyales. Yun lang, hindi talaga yung sobrang lambot. Siguro nako-compare ko lang siya sa Bergman. Tsaka dun sa Honda Beat namin. Yung Honda Beat namin medyo yung kutsyon niya medyo malambot eh. Pero hindi ko naman sinasabing magiging masyadong stiff yung ride mo rito. So this comes with shutter key. So anti-nakaw. Ito yung itsura ng susi. Kung gusto mong mag-open ng seat mo sa ilalim, so ito, yung typical pa rin na nandyan yung location ng susian. And then ito ang itsura ng loob niya. So ayan, medyo mababaw lang, konti lang yung mga mailalagay nating mga gamit. So hindi ka rin syempre makapaglagay ng helmet dito sa loob, kahit na yung nutshell pa. Although meron naman tayo rito ang helmet holder dito, dalawa. So kabilaan yan. And then fuel tank capacity na 3.6 liters, nasa ganon. So average fuel consumption nito is 45 to 50 kilometers per liter depending on your throttle habit. So kung 3.5 liters yan or 3.6 liters, tapos mga 45 to 50 kpl, may range ito ng mga around 170 kilometers in one full tank more or less. Okay, sound check tayo. Yon. So hindi pa rin siya silent starting system mga Lodi Bros. Siya pa rin yung typical na Suzuki na katulad ng Bergman Street 125 namin na V1. So medyo maingay pa rin yung kanyang starting system. Suzuki SkyDrive crossover, stock exhaust, sound check. Gumagalaw siya, may sariling buhay. So ito yung itsura ng kanyang harap mga Lodi Bros. So halogen pa rin yung kanyang headlight. And then meron siyang dim light dito. So wala siyang DRL tulad ng mga bagong mga modelo ngayon. And then yung kanyang turn signal lights ay bulb type pa rin. So by the way, wala pala tong hazard lights. And ito naman itsura ng kanyang tail section mga Lodi Bros. Lahat ng ilaw niya ay bulb type, from the turn signal lights and then sa tail light niya. And then yung nagsisilbing ilaw ng kanyang license plate or yung kanyang plate number ay dito nang gagaling sa baba, papunta dyan. Alright mga Lodi Bro, so itong itsura ng isang 5.9.5 na nakaupo sa isang Suzuki SkyDrive crossover. Wala lang, effortless. So 740mm seat height, nabanggit ko din kanina. And then napakadali ng access sa motor dahil nga very compact siya. Tapos binigyan pa nila ito ng mababang seat height na 740mm. And then naked handlebar. So parang napakaliit at napakaluwag tingnan ng harapan. And then kung mapapansin nyo, saktong sakto lang ang aking shoes na size 11. Medyo mas masikip siya ng konti kung ikukumpara ko siya sa Honda Beat V3. But still, gulay board is gulay board, diba? Napakahalaga nito. Isang container ng tubig kasya kung may bibilin kang mga stuff or anything sa palengke like groceries. So kasya pa rin yan. And then meron kang hook dito, isa. Dito sa likod wala. Yan. Dito lang. Tapos upright position tayo. And then with a 150mm na ground clearance, so masasabi natin na kahit papaano kaya nitong pumunta sa mga medyo slightly bumpy roads na nasa labas ng syudad, di ba? So for sure magagampanan nito yung kanyang purpose. All right. Medyo matagal-tagal na rin yung motor na to, itong Suzuki SkyDrive crossover sa market. And parang mapapansin mo lang na medyo rare siya kung ikukumpara sa ibang mga scooters na alam mo yun, kahit saan ka pumunta meron. Which makes this bike a little unique para sa akin. Na kapag meron ka nito, kumbaga medyo parang exclusive yung dating, alam mo yun. So maraming reasons kung bakit ganon. Pero if you will look at the brighter side, hindi kayong isang common na scooter lang na nandyan lang, na maraming katulad. Alright, so subukan naman natin to sa highway. Samantalahin natin yung magandang panahon, mukhang dumidilim na eh.
At 85 kph, parang relax na relax pa rin yung engine. Hindi mo mafe-feel na na-stress na siya. Parang pabilis lang siya ng pabilis, oh. Jogging pa lang sa kanya to. So as requested by owner, ano ron top speed ko rito? So ewan ko, testingan natin. Acceleration test and top speed in 3, 2, 1, go. So nag-top tayo ng 102 kph. Same doon sa Honda Beat V3 namin. Same top speed. Actually hindi nagkakalayo ang specs nito when it comes to engine power eh. So yun yung naibibigay ng 8.9 horsepowers, 102 kph. Pero si owner napatakbo niya to ng 110 daw. Mas malaki kasi ako sa owner nito. I'm 85 kilos. So sapat na rin yung 102 kph para sa gantong displacement, 113cc. So, napakaganda ng handling ng motor na to, promise. Ang ganda ng talbog niya talaga. Hindi masakit sa katawan eh. Hindi ka alam mo yun, yung hindi ka susurpresahin na para kasi sinikmurahan mula sa ilalim. Ayan na ang kulimlim. Try natin tong brake nito at 60. In 3, 2, 1. Grabe yung skid niya, no? Siyempre normal yon, wala siyang ABS and wala rin siyang combi brake system. So kailangan medyo alalayan mo lang yung pagpreno. Baka magretiro ka ng maaga. So ito yung ABS at ito ang yung CBS. Ito na rin yung mga traction control mo. So asa ka lang muna dyan. Anyway, beginner lang naman talaga tong ano na to eh. Pang beginner lang tong motor na to talaga. And the purpose nito is for daily commute. Alright, turning radius check. Grabe ka, kipot. Naked bike na scooter. Alright. So ano ba yung mga dapat mong tandaan or isaalang-alang before you decide na bumili ng motor na to? So unang-una, ang motor na to is good for everyday use. Obviously dahil ito ay very fuel efficient, 45 to 50 kpl. At sobrang malaking silbi nito dahil meron siyang gulay board na magagamit mo pang lalagyan ng mga bagay-bagay tulad ng container ng tubig. Pag nautusan ka, bibili ka ng isang container, groceries, school bag, or kahit office bag mo. So dyan, kasyang-kasya yan. And then comfortable ang kanyang riding position, syempre dahil nga adventure scooter na to eh. And then napakaganda ng kanyang suspension, promise. Oh, talaga bang ano eh, talagang masasabi mong hindi ka may stress masyado when it comes to talbog-talbog, yung mga kalubak sa daan. And then of course reliable.
affordable, madali i-maintain. So ano naman yung mga points for me na medyo dapat pang i-improve ni Suzuki para makasabay sa mga modern na motor na ngayon, yung mga bagong labas ngayon, mga 2023, 2024 model. Unang-una, wala itong side stand engine kill switch. So wala yung safety feature na yun na usually ay available na sa lahat ng mga modelo ngayon. Then wala siyang combi brake system man lang. Wala nang ABS, wala ring CBS. So karamihan ng mga motor ngayon sa price range niya na 74,000 pesos. Cash price nito ay 73,900. Depende rin sa kasa. So wala siyang ganong feature when it comes to braking system. Yung typical lang talaga na aasa ka sa sarili mo. So kailangan medyo alalay ka rin when it comes to braking, kasi baka mabigla ka, may biglang tumawid tapos may basa na kalsada. Then pangatlo is yung under seat storage niya is not as useful kung ikukumpara mo sa mga bagong labas ngayon like the Click 125, especially Bergman. So hindi naman natin masyadong kino-compare sa mga ganong kalalaking motor, pero yung Honda Beat kasi ngayon, yung V3, mapapansin mo maluwag yung kanyang under seat storage eh. Ito pa rin yung katulad ng mga naunang scooters noon na maliit lang yung lalagyan, parang nung Scoopy namin, kasya nga wallet lang eh. Tapos tools, mga ilang tools, and then cellphone, tsaka extra rice. Pero aside from that, wala ka nang may lalagay dyan. Kahit na nutshell na helmet, hindi mo may lalagay dyan, yung mga bao. Though meron naman siyang helmet holder, dalawa. And then next is yung kanyang starting system. Hindi siya yung silent type. So hindi naman siya big deal masyado, pero sa mga maseselan at naghahanap ng silent starting system, wala dito yon. So kasing tunog nito yung mga version 1 na Bergman Street 125. May parang konting kumakalansing, pero not as bothering naman. And then wala rin itong mga charging socket or charging port. So kung grab rider ka or angkas rider, nagdi-deliver ka, o mahilig ka magbiyahe-biyahe, tapos kailangan mo lagi ng communication gamit ang cellphone mo, madaling malobat, so kailangan mo pang magpalagay dito or magdala ka na lang ng power bank kasi wala siyang charging port or 12 volt socket man lang. So yun yung mga bagay na maaaring hanapin mo sa motor na to, na usually ay available na sa mga bagong motor ngayon, kasi hindi na nag-update si Suzuki sa SkyDrive crossover na to. Hindi natin alam kung meron na silang bagong design na ilalabas this coming years, pero for now, eto pa rin yung available. But still for me, good choice naman. It depends sa requirement mo at sa type na rider ka. Kung mahilig ka sa mga maliliit na motor na medyo pangharabasan ka at gusto mo sa farm, Lumaki po ako sa farm. or lumaki ka sa farm, gusto mo doon tumira, syempre bihira yung mga sementadong kalsada sa mga ganyang mga baryo. So okay na okay itong motor na to doon. So before I end this vlog, shoutout muna sa ating kaibigan at may-ari ng motor na to, si Balong. So siya yung may-ari ng Balong Moto Shop dyan sa may Lacao Street, malapit sa NCCC Mall, Palawan. So isang alamat na yan dito when it comes to rim alignment, mga rim services. So they also offer other services like upgrades, installation ng mga accessories, mga tune-ups, and mga basic PMS para sa inyong mga motor. So bisita lang kayo sa Balong Shop. Alright. And then shoutout din sa mga Lodi Bros natin, mga Heat Riders. Ride safe always mga Lodi Bros. Alright. So if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. And this has been your bro nagsasabing always, ride safe and stay alive. God bless.